Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito na balita courtesy ni Julius Babaw. Ito yung tungkol uli sa Hormuz na ginawang toll gate nitong mga IRGC. At hindi lang yan ang hindi na magandang balita. Meron pang isa eh. Yung isang lagusan doon na sa bandang likod ng Hormuz ay merong isang sikretong daanan doon eh. Yung Strait of Tears, yun yata yung tawag doon, daanan ng luha. Yun, at sabi ng IRGC ay kanila rin gawing choke point yun gamit ang kanilang proxy na taga Yemen kasi malapit sa Yemen yun. Yun yung Houthi. Kaya ito na ang mahirap ngayon kapag si Donald Trump lang ang nagpupulis dyan sa Hormuz. Si Donald Trump lang ang nagkipaglaban sa IRGC. Ngayon, meron na namang pangalawang parang mafia na mga pirata doon sa tinatawag na Strait of Tears na pangalawang choke point nitong IRGC. Kaya hindi na maganda to kasi hindi naman teritoryo ng Iran yun eh. Tapos bakit isara nila? Diba? Dapat kikilos na dito ang ibang malalakas na bansa sa NATO. O kahit ang Russia at China dapat kikilos na diyan kasi maapektuhan din sila dito eh. Dapat talaga supilin at patigilin at kung pwede ay eliminate talaga yung IRGC na yan. Kasi wala na silang ginagawa sa mundo ngayon kundi maghari-harian sa pagkontrol ng international flow of oil. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ni Julius Babaw, Hormuz 2.0. Pasok. Sa Strait of Hormuz, nagbabanta ang Iran na isara rin ang isa pang daanan ng mga oil tanker na nagdi-deliver ng petrolyo. Kapag nangyari yan, lalong delikado ang supply Patay natin na. ng langis. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pagbagsak ng mga bomba sa giyera ng Amerika, Israel versus Iran, bulsa ng maraming bansa ang tinamaan. Hindi magkamayaw ang mga napasugod sa mga gasolinahan. Unahan, bago pa muling sumipa ang presyo, meron na ngang gumagamit ng maruming langis. Kahit ang Amerika, ramdam ang problema kahit sila ang top oil producer. Isa sa mga dahilan niyan, ang ipitan ng Strait of Hormuz na siyang daanan ng mga oil tanker na nagde-deliver So ng nakita petrolyo. na natin mga kababayan na tama talaga ang ginawa ni Trump. Kasi kahit na hindi ginira ni Trump yan, ganun din talaga ang plano ng Iran na gawin niyang parang toll gate at lagyan ng toll fee ang Strait of Hormuz. Yan ang plano nila eh, na lahat ng dumadaan dyan ay extortion ang gagawin nila. Hihingi sila ng tong or toll fee. Ngayon, dahil sa naghari-harian, ay nagdeklara na naman sila ng isara nila yung dinadaanan ng mga oil tanker ng Saudi. Yung nasa likod ng Yemen. At kahit hindi na yun Iran, ang Yemen ay proxy yan ng Iran. Kaya meron pa rin silang mga sundalo doon na tinatawag Houthi. Kaya ito na. Dapat aksyon na talaga dito ang NATO. Iba pang mga kaalyansang bansa na gumagamit ng langis. Pati na Russia, dapat ay mag-iano na dito ang Russia eh. Ang China ganun din. Kasi Russia at China, di ba, malalaking bansa yan, pangalawa sa Amerika. Dapat magpulis din sila diyan dahil hindi na yan laban ni Trump eh. Laban ni Trump dito lang sa Hormuz, sa Iran. Kapag doon na sa Yemen, ay ibang usapan na yon. Dapat magkialam na ang NATO. Di ba mga kababayan? Balik tayo kina Julius Babaw. Idagdag pa ang tangkang pagsakop ni US President Donald Trump sa Kharg Island na sentro ng oil export sa Iran. Sa galit ng Iranian Army, nagbanta silang kukontrolin pati ang Bab el Mandeb Strait o ang Gate or Tears. Para Ayan, so niyang Gate of Strait Tears of pala. Hormuz. Gate of Tears ang lugar na yan. Dahil makipot din siya, parang Hormuz, at kontrolado yan ng Yemen. Kaya nga,
Sa ngayon pa lamang ay dapat lagyan niya ng United Nations ng mga pulis dyan, magpupulis, magbabantay sa choke point na yan. Lagyan niya ng ng mga military dyan para hindi makapang-hold up, hindi makapag-pirate yung mga Houthis. Nako, nag-escalate na eh. Isa pa ay dapat kunin na talaga dapat ni Trump. Ngayon pa lamang ang CARG. Kasi kapag na-invade yan ni Trump, siya nang magkukontrol ng langis dyan. Di ba? Kasi talo ang Iran. Pwede pang i-invade niya ang Iran eh. Di ba? At gagawa ng Iran-American government dyan. Bago ibigay ang independence sa Iran, ay dapat siguraduhin na ang Iran government ay hindi na yung mga terorista na yan. Mga kababayan. Parang upuan muna ng democratic president, and then after a while, ay gagawa ng eleksyon para talaga sa Iran yan at pipili sila ng tamang presidente na magustuhan nila. Yan ang maganda diyan. Pero itong sinasabi na sa Gate of Tears ay gawing choke point na naman ng Iran, ibang usapan na yan dahil hindi parte ng Iran ang Yemen. Di ba? At saka anong gagawin nila doon? Manghaharang sila ng mga barko, ibig sabihin, walang pagkakaiba nila sa mga pirata at dapat lang sila pasabugin, di ba? Wala nang yan nga ang maganda eh. Yan ang gusto ng mga piloto ng Amerika na meron silang target practice. Kaya kayo diyan mga taga-Yemen, subukan nyo, mga Houthi. Mang-hold up kayo diyan, mang-hijack kayo ng mga barko, tingnan natin kung hindi kayo tatamaan. Tingnan natin. Gawin nyo na para malaman, magkaalaman na kung sino talaga ang malakas, di ba? Inang-hold up ng hijack kayo diyan ng mga barko eh. Dating gawin nyo pa yan, noon pa, nung hindi pa nagkagulo. Grabe talaga tong mga terorista na to. Mayaman na nga, terorista pa rin eh. Mayaman na nga, mafia pa rin eh. Kaya Gate of Tears na naman ha. Kasi alam nila na ang Hormuz ay agawin talaga yan ni Trump. Pati yung Kharg Island. Kaya parang lilipat na naman sila doon sa sa pang-hostage doon sa Gate of Tears, which is malapit sa Yemen. Okay, balik tayo kay Julius ng Frontline. Nagdaanan ng 10 hanggang 12% ng oil deliveries. Kung titignan sa mapa, may kalayuan ang Iran sa Bab el-Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen, nakuta ng militanteng grupong Houthi na binabak-apan ng Iran. Sakit sa ulo na naman sa mundo. Kung parehong tensyonado sa Strait of Hormuz at sa Bab el-Mandeb Strait, para tayong pinapatayan ng gripo. Walang tutulong langis, magmamahal gira na, di ba? Girahin ito. nyo na yung mga taga-Yemen dyan na proxy ng Iran. NATO, anong ginagawa nyo dyan? Ang lakas-lakas nyo lang magsalita sa media. Bakit hindi kayo magpadala ng mga barko nyo? Mga duwag kayo, sabi ni Trump. Germany ay magpadala na yata eh. Ewan ko lang. Pinabayaan nila si Donald Trump. Takot sila na magka-World War III. Kaya ayaw nilang mag-isawsaw eh. Pero kapag nanalo si Trump, lahat ay masaya dahil babalik muli ang presyo ng gas. Pero sa panahon ng kailangan ni Trump ng tulong, walang tumutulong eh. Mga duwag talaga. Okay, tapusin na natin ang balita na to. Sa ngayon, dinidelay ni US President Donald Trump ang pag-atake sa Iran habang ongoing daw ang negosasyon. Bagay na ilang beses na ngang itinanggi ng Iran. Nakatakda pang makipagkita si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Mayo para pag-usapan ang giyera sa Iran. Nagbabalita mula sa Frontline. Mag-Abril pa lamang eh. Ibig sabihin, meron pa tayong hintay na 2 buwan. Naku, patay na tayo nito mga kababayan. Mayo pa daw makipag-dialogue si Trump kay Xi Jinping eh. Tungkol sa giyera sa Iran. Eh kung Mayo, ibig sabihin, hindi pa yan tapos sa Abril. Patay na tayo diyan. Grabe. Magigpit na kayo ng sinturon nyo. Mga kababayan, mga kagulinboy, higpitan nyo na yan. At ang inyong kumot ay mamaluktot na kayo sa ating mga kumot. Ay nako, palagi na lang tayo siguro nito lugaw, no? Tsaka mag-imbak na kayo ng firewood, ng mga kahoy ngayon, mga uling, ganyan, alternative fuel.
Kasi, sabi nga ni Trump, sa Mayo, Mayo pa matapos ang gulo na ito. Kapag tutulong ang China, nagpatulong na si Trump eh. Kaya Mayo, 2 buwan pa, mga kababayan. Kaya higpitan lang natin ang ating mga sinturon at tahiin natin ating bulsa, baka butas yan, mahulog yung mga barya, di ba? At magdasal tayo sa Panginoon na sana matapos na ang krisis na ito, hatid sa atin ng mga siraulo, mga lunatic dyan sa IRGC. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking event followers. Thank you very much.